let's continue. Kasi maganda to. Mas marami pa ang ang mapupulot natin sa unahan. Doktor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang paharap itong mga false accusers na gagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte, family, doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Oh, wala daw ang kakwenta-kwenta. Mga nag-akusa daw kami. Inosente daw siya, pero siya ang hindi sumisipot sa bawat hearing. Kahit sa ang hearing, hindi siya sumisipot. Tingnan mo itong manipulator na ito. Ganito po ang ginagawa niya sa amin mula noon. Kaya alam na alam ko po kung ano ang kanyang mga pasikot-sikot. Para siyang snake eh. Ang galing niyang magpasikot-sikot. Kaya kung hindi tayo kabisado sa mga pamamaraan ni Kibuloy, talagang mahulog tayo sa bitag. So yan po. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan, na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin. Alright. Bigyan natin ng aral to si Kibuloy, no? Yung ating freedom, we are only free if we obey the law. But the moment we disobey the law and we commit crime, we give up our freedom right there and then. Why? Because we are to face the consequences of our action. But you, Kibuloy, you don't have any accountability of your action because you think you are above the law. What's happening to you? It's on the ground na nahulog na at very ripe na. Kaya pick them up minute by minute hanggang kayo ay matabunan na. Kasi itong mga pinagagawa ninyo, the perfect time will come at last, no? Kaya ito na. Sapagkat hinahabol kami, nakapalibot sa amin ng mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, ipatong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan. Guys, that's not even true. Walang bounty si Kibuloy. Ganyan ka-paranoid na si Kibuloy ngayon, si Mang Kanor. His balls is shaking. Nawala yung kanyang balls doon sa sa Senate hearing at sa hearing ng Congress. He doesn't have balls to face any hearings, no? Pero siguro yung maliit niyang balls ngayon nagsi-shake na. Kung ano-ano na lang, masyadong paranoid, wala po siyang bounty. Ewan ko kung saan galing yung kanyang resource, no? Pero hindi po totoo yan. Kung may maunang makapatay sa akin, ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound. At hindi daw kami papayagan
na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po ay aming babantayan. Kibuloy, papaano ka paplantingan? Inasayo. Alam ko mismo, I was in your bedroom. No? At ang buong bedroom mo ay napakaraming mga guns. Yung ex-husband ko, pinahiram mo pa, pinagamit mo pa sa iyong mga guns. Kaya huwag kang ganyan, Kibuloy. Napakasinungaling talaga nitong appointed crime babies na made in Davao. Kung mangyari man ang mangyayari, sapagkat wala po kaming ganon, ay sila po may kagagawan nun. Ganito ka-evil ang kanila po mga pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado. Aywan ko kung bakit. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit natatakot? Ninyo pasamahin ang aming mga... Oh my gosh, si Senator Risa pa ngayon ang natatakot. Siya ang nanginginig, si Senator Risa ang sinasabi niyang natatakot daw sa kanya. Kibuloy, ganyan talaga yung mga manipulator, no? Oh, mga narcissist, grabe. Now let's continue kasi marami pang lalabas sa bibig niya, guys, na nakakatuwa. Bugado para sumama sa inyo sa pagsi-search. Kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yun. Maano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng giyera? Ano to, panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos, pwede niyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. At pagkatapos, ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Hindi kami violent, pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin na magiging witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kaming titingin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo, kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyong gawin at ilang oras. Hindi to open-ended eh. Ang galing ng criminal, no? Siya pa ang nagdidemand kung paano siya i-search. Yung kapag meron siyang search warrant, siya pa ang nagdidemand in what way the government should search him and where. Ang galing talaga. Ang galing talaga nitong nitong paranoid manipulator, crying babies. Oy, Kibuloy. Kami sa crying mo. Cry. Wala nang effect yan. Lolo, wala nang effect. Now let's continue. Internet ko dito, nasa barko lang kasi ako. Kaya medyo humina. I don't know what happened. I think someone kicked me out from the internet. Sandali, guys. I will connect. Oh my goodness. Sandali ha, pasensya na. Kasi nasa bakasyon ko. Yung re-rely lang ako sa internet dito sa barko. Sandali lang. Yeah, someone kicked me out. Meron CCC namin ng judge gumawa ng search warrant na ito pag hindi ninyo nirespect ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapat ang aming rights. Hindi din
namin tatapakan ng rights ninyo. Kayo ay nasas. Ikagalang namin yon. Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig na ginawan ni igagalang daw niya ang batas samantalang hindi galang sa mga pakinig, no? Sa Senado, sa Kongreso, dito sa FBI, wala siyang ginagalang na batas. Pero ang galing niyang magsabing igagalang, galangin daw siya. Hanggang itong taong to. Ng mga ebidensyang peke. Tinamnan ninyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Religious community po ito. This is a spiritual community. Once tumapak kayo dyan, sapagkat kayo nagdadala ng batas, respetuhin ninyo. You are on holy ground. Yan po ay mahal na mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo. Titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Pag hindi sila pumayag, then siguradong magpa-planting sila ng ito. Pag pumayag sila, then fair ang laban. Hindi namin sila pakikialaman. Titigin lang ang aming mga witness na mga lawyer at saka barangay captain. At kung sino man ang mga witness na nandoon mula sa aming side. Kasi nandoon sila. Hindi na pwede gawin wantonly ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness. Because they can do anything to implicate us, to plant false evidences and charges against us. Ganon ang aming mga paningin dito. Kaya huwag ninyo kaming pigilan para pantay ang laban natin. Kasi nakikita namin na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala naman kaming ginagawa sa bansang ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdi-deal ng drugs. Hindi kami violenting tao. Hindi kami terorista. Mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP at PND at tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, may peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Tiklop, bibig. Hindi sinesearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Rendition ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong sabi niya hindi daw po siya magpapa-aresto. Kapag may warrant of arrest siya, hindi siya magpapa-aresto. So ibig sabihin, makikipagpatayan siya, no? 'Di ba? Tama ba? Yung ganun ba ang understanding niyo? At least ganun ang understanding ko. No, hindi daw siya magpapa-aresto. Wala daw siyang kasalanan, pero hindi siya sumisipot sa bawat hearing. Nagtatago. Kasi wala siyang bayag. Ngayon, umiiyak, playing victims, no? Ang galing talaga nitong manipulator na ito. Now, let's continue kasi 36 minutes. Gusto kong marinig ninyo ng buo. Para yung ating mga YouTuber, makuha din nila itong content na to at ma-play nila sa kanilang mga channel, no? Para yung ating tawag nito, yung information ba, mapalaganap natin. Sa sarili ko kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel ng
nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil and righteous administration. I am telling you that. Sa bantayan natin to mga kababayan ko. 73 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging Pangulo. Mula kay Diosdado Macapagal. Mula po sa maliit pa ko kay Magsaysay. Kay Carlos P. Garcia. Dado Macapagal. Kay Marcos Sr. Kay Cory Aquino. Pagkatapos kay Ramos. Pagkatapos kay Gloria Macapagal. Pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos si Aquino, Noynoy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan na kasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun hanggang ngayon. Oh my Ngayon, God. anong ginawa ninyo? Pinagagawan ninyo kami ng kasalanan, ilinagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggo pa ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapi ninyo kami ng ganito-ganito lang, ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari na ang mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own president. Oh, what happened? Na kick out na naman tayo dito sa internet. Sandali ha. Guys, pasensya na. Bigyan mo ko ng just 30 seconds. Kasi nasa barko lang tayo eh. And First Lady and other members of the Congress. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan, trying our very best para makatulong kami, humanitarian, Children's Joy Foundation, demonize kami, kinriminalize kami. Biro nyo, ginagawa niyo dangerous criminal organization, ang Kingdom of Jesus Christ. Buong sanlibutan, ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa na niwala sa katwiran at nagbago ang buhay. Ngayon, ginaganito niyo ako ng dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ko ba yun? Na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas. Pagkatapos ganito kayo kadesperado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin din hanggang yung mga leader pwede pang pagkatiwalaan papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos, lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos, magtatayo kayo ng sariling korporasyon. I-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world.
tapos biglang-bigla ililipat niyo doon sa inyong bagong korporasyon at pagkatapos itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bantari at sasabihin niyo, ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganon mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako, sino pa kaya kayo, mga kababayan ko?